Isinilalim sa toxicology test ang dugo ng dating TV host at artist na si Robert Alejandro. Kasunod yan ng aligasyong pinainom siya ng droga ng kanyang caregiver para malimas ang halos 3 milyong pisong ipon ng host. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa pagdodrawing na lamang inaaliw ng dating TV host at artist na si Robert Alejandro ang sarili habang 8 taon nang nakikipaglaban sa colon cancer. Pero di tulad ng ibang sketch na pwede pang mabura, tila nakamarka na raw sa Illustrator ang doble dagok na problemang kinaharap nitong Disyembre. Kamakailan nang i-post niya sa social media na nilimas ng caregiver niyang nagngangalang Deo Angeles ang aabot sa 3 milyong pisong life savings niya. Nalimas daw ang pera sa loob lamang ng 2 buwan. Nung nalaman ko yun, talagang nanginginig ako. Talagang pinuntahan namin sa bangko. Hindi ako makapaniwala. At doon nakita nga napakaraming transactions na hindi ko gawa. Nakita yung pangalan ng asawa ng caregiver. So napakarami na at naubos po yung pera ko. Nirefer daw ng doktor ang pinagkatiwalaang caregiver, pero pinagdudahan na raw ni Robert noon ang trabaho nito. Parang hindi marunong. Mali-mali yung ginagawa niya. At madalas, nandun siya sa phone at sa computer, honestly. Hindi naman ako, madalas hindi ako nagsasalita eh. Yung tinitingnan ko lang kung tutulungan niya ako. Tingin ng kampo ni Robert, sinamantala ng caregiver ang pagpapainom sa kanya ng mga gamot para mas madaling ma-access ang kanyang cellphone at mag-transfer ng pera. Nung panahong yun, yun nga, parang gusto ko lang matulog buong araw, ganun. Ang nahalata ko, nung nawala siya, parang nagising ako. Sabi ko, parang mas maliksi, mas alerto ako. Doon namin tinitingnan, baka naman binibigyan ako ng droga para mas wala akong malay. Yung kama ko, andito, tapos sa likod ng kama, kung saan siya nakaupo. So sa tingin ko, sa palagay ko, nakikita niya yung pagbukas ko ng phone, nakikita niya yung passwords. Dahil dito, kinuhanan na ng dugo nitong makalawa si Robert at isinailalim sa toxicology test. Lalabas ang resulta sa mga darating na araw. Base naman sa investigasyon, nadulas daw ang caregiver sa krimen. Pero dahil walang kasamang abogado, hindi ito magamit na ebidensya. During the custodial investigation, parte inamin niya na kumuha siya pero hindi ganun kalaki. Just the same kasi sabi niya 700,000 lang daw ang nakuha niya. Tingin ng mga pulis, planado ang ginawa ng caregiver na posibleng lulong sa isabong. Pinapakialaman niya yung cellphone ng victim, tapos ipinapasa niya sa 2 tao na agent ng isabong. Tapos wini-withdraw niya doon para hindi siya konektado doon sa cellphone na direct doon sa biktima. Inaalam na rin ngayon kung totoong caregiver nga ba ang suspect. Itinuturing ng Quezon City Police na isolated case ang ginawang krimen ng caregiver sa inaalagaan nitong pasyente. Pero tingin nila posibleng may iba pang mga kahalintulad na insidente na hindi na lamang daw nire-report sa mga otoridad. Sinusubukan ng News 5 na kunin ang panig ng caregiver pero wala pang sagot. Nagpapatuloy naman ang preliminary investigation para sa kasong qualified theft laban sa caregiver. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.